Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong friend na dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex. Yan, for today's episode. Tsareng. Diyos ko init na naman ang ulo. Ako din, ang init-init na naman ang ulo ko today. Hindi na naman ako nakatulog mga Bex, no? Kasi sunod-sunod yung atake ng update sa akin online. Ang dami ko nakikita sa newsfeed ko. Siyempre, pag nakita ko, todo research naman si Akla. Tapos Totoo. send naman ako kay Bex. Nag-update din ako kay Bex. Ganun ang atake namin for today. Eh Kamusta kayo ano, mga eh, Bex? kaya pa ba Oh, natin? Buti na lang din kasi 'di ba usually we record on Sunday, Sunday night ganyan. Nag-postpone kami kagabi. So yes, Lunes ngayon ng gabi at buti na lang din dahil ang daming nangyari ng Lunes at lahat 'yan mapag-uusapan natin today bilang correct. Iisa-isahin po natin, no, mga Bex. Tsareng. Dahil nagtungo ang aming team. Tsareng. lumipad. Chareng. Ang taas. Gusto ko, di umano. Ganon. Ang Oh baha. my God talaga. Di ba sa sobrang gigil natin, hindi ko kaya yung ang taas. Sa sobrang gigil natin, Bex, nalimutan na natin mag-Happy Wednesday, mag-Happy Pride. Oo, Ayan. true. Happy New Year mga Bex, pasensya na mainit ang ulo ng mga Bektas. Diyos ko. Happy birthday! Charing. Birthday ni Vex today! Happy birthday so Oh my much! God. Thank you, Bex. Oh my God, yes. Nag-record po kami ng Monday, which is September 8. Ito po ay birthday ni Mama Mary. No? Sa mga Catholic dyan, birthday po today ni Mama Mary. And then September 10, it's my birthday, which nag-air itong episode na ito. Ayan, nagsistream ang episode na ito Yes! on my birthday itself. Kaya, thank you so much in advance sa mga sa mga Gusto ba yung babate. Sa, Gusto ba yung regalo sa'yo ng Pilipinas? Charing. Oo, Day. Ang regalo sa akin ng Pilipinas ay kahirapan. Yung supposed to be, hindi ka naman dapat mahirap, pero naghihirap ka, no? Kasi nawalan ka ng opportunities, yung tax mo ang lala, no? Tapos napupunta sa Ano? pang biyahe, pang Mm-mm. 37th country, ganon, di ba? At ang Yeah. karagdagang 100K plus plus na utang. Nakita mo ba yun? Oo. Oo, sabi ko, girl, meron na nga akong personal ko na mga kautangan, meron pang dagdag na utang, no, for the Pilipinas. Sabi ko, Oo. girl, I can't. I can't talaga. Well, happy Kaya mga birthday Bex, and mm. I wish you yung minamanifest mo na minamanifest ko din. I hope mag-get mo na yan by kung di man this week, next week, no? So, ilaban natin yan dahil you super deserve it and um, wait, wala, sige, okay. May message ko na lang sa'yo. Bakit ang daming kineme, tsareng. Pero sige, i-message mo na lang sa akin, no? Ayan. Hindi nyo, Ayan. oo, yan. Love it. 'Di ba? Shota. Ayan mga Bek, sorry di namin disclose because it's personal. Tsare! Kami-kami lang nakakaalam niyan. Ayan. Pero ikaw, ano And wish syempre kahit mo? kahit na, ah, ah, ang wish ko for today's video, tsare, lumaya tayong lahat. Yun na lang, lumaya tayong lahat. Excuse me, sa regime ng corruption, wow, regime ng corruption, kasi it's a cycle, Mm. maliban sa it's a cycle, it's also abusive to all Mm. of us, kasi tayo yung nawawala ng opportunity. Kahit sabihin mo na, old rich yan, sila din naman affected eh. Kasi hindi Mm. naman nila deserve yun. Their families have really worked hard to where they are right now. So, lahat po tayo,
affected. Mayaman, mahirap at sa pinakamahirap, ang pinakakawawa dito is yung pinakamahirap. Yung Yes, walang-wala. totoo. Mm. Sila yung pinaka talagang kawawa. Though lahat tayo affected, pero sila yung pinakakawawa. So, wish ko lang sa birthday ko is para sa buong Pilipinas sa Miss Universe. Charay. Yun na lang yung yun na lang yung hiling ko. Tsaka for myself, good health and good health na lang. At tsaka yung mga ko, goals in life, sana ma-achieve. Ayan. Tsaka yung minamanifest namin ni Bex nga. Yun. Yan. Happy birthday kayo mga Bex. Kung meron kayo mga greet nyo na si Bex sa baba, magre-reply yan siya sa inyo. Wow, inutusan. Binigyan pa ng trabaho. Mag-reply ka, aba. At least ito mga Bex, hindi kayo mabawasan sa tax sa pagbati nyo sa akin. Oo, At saka pag-comment totoo. nyo sa episode na to. Truly. Ayan. So, magbaklita na ba tayo? Mini baklita pero parang gigil baklita. Oy, before we move on to Bakalita, I just want to thank our viewers from our previous episode. Talaga nagpi-pick up siya. Every day nadadagdagan. So, thank you so much. Ituloy-tuloy po natin to. Maliban sa panonood, mag-subscribe nga po kayo para Yes. madagdagan na yung subscriber namin. Dream, believe, subscribe. Laban Correct. natin. So, feeling ko idulo na natin yung mga update sa flood control para dire-diretso. No? Unahin natin yung mga medyo good news ng Sige. Si Alex Ayala po na ating pambato sa tennis ay world number 61 na after niyang mag-champion sa Guadalajara 125 Open Women's Tennis Association. So, ayan, congrats sis. And after nung sunod-sunod niyang pagkatalo sa Wimbledon and yung sa yung sa US? I forgot. Basta 'yon. Ayan, naka-achieve na, naka-bounce back naman siya and tumaas na siya ulit sa world rankings. And laban lang sis, laban lang ng laban. Yes, laban lang ng laban talaga. And congratulations, Alex, no? Thank you for making us proud, at least despite na marami tayong bad news, especially to sa Pilipinas. You're still bringing, our Philippine flag dyan sa sa taas, 'di ba? Talagang nilalaban mo kami. So thank you. Ikaw na lang ang namin. Ikaw na lang ang ilaw namin. Charet. Alam mo yon kasi legit na mayaman talaga si ate. So talagang yan ang niya, dream niya. Tsaka supported siya ng parents. And another achievement para sa Pilipinas. Kasi as a fanatics, as an icon. Ayan po, no? Yung yes. Cat's Eye po, no? Nag-perform po sila sa VMA. So ito po ay MTV award. So nag-perform sila doon at nanalo sila. Na nga ba yung napalanunan nila? Yung push mo yan, te. Push Performance Award ng Touch. Correct. Ayan. So, winner, congratulations. No? Kaya po namin kino-congratulate kasi po yung isa sa member doon ay si Sofia La Forteza na isang true blood Filipina girl. Pero syempre, pinanganak siya sa USA, so half-half na talaga si ate. Yes. Ayan. So, congratulations, Sisa. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-alagwa. Nagtagalog siya nung sa acceptance speech niya. Na-appreciate ko naman yon. Oo. Maraming salamat na gano'n siya kineso. So, effect. Love it. My God. Naku, thank you din, Dai. Kasi, kundi dahil hindi ka lumaban dyan sa pa-contest. Charang, di ba? Kasi yan di ba, competition yun, na nag-umpisa sila. Kung hindi siya lumaban doon, wala ang Pilipinas. Ginalingan talaga ni Akla. Kahit na may sakit siya during the mga challenges nila, talagang lumalaban siya. Yes, na parang wala siyang sakit. So, naka-proud. Go sis. Ayan. Balik ko lang kay Alex, no? Sana bigyan siya ng special na kapangyarihan ng Pilipinas dahil napanood ko somewhere na struggle talaga siya. Kasi alam niyo naman yung tennis is like it's a world sport and kung saan-saan siya nangyayari and parang minsan nahihirapan siyang mag-join sa mga competition dahil sa hina ng powers ng Philippine passport. So, kailangan niya pa kung mga visa, mga ganong kineme, may ganong issue pala. Okay. Di ba lalo na dito sa Pinas pag mag-a-apply ka for a visa, pakatagal bago
magkaroon ng mga Yeah. updates. So, mabagal yung process. So, sana bigyan siya ng something ng Philippines na, I don't know, gawan nyo ng paraan para makaalagwa lang ng makaalagwa. Yan ang dapat na travel na sinusupport, no? Yung nagbe-bring ng honor and Oo. ng karangalan sa bansa. Correct, no? Super agree. At saka sana, no, ano mo na, gamitan na ng powers to ni President kasi giving pride naman ito sa sa Philippines, di Mm. ba? So, gamitan niya na ng special powers kung talagang friendly siya dun kina Trump. Di ba friendly siya dun sa mga yan? O, ilaban niya. Di ba? Ayan. Pampalakas ng ng passport. Hmm. Another is yung ito si Pope Leo the 14th ay finally na-canonize niya na si Carlo Acutis as the first millennials saint. So nangyari to last weekend, no. So yan, na siya, saint na siya. Saint Carlo Acutis. Tinatawag siyang God's influencer, parang ganong kineme, and ayun. So parang pa yan eh, era pa ni Pope Francis kasi matagal ang ang process ng sainthood. So medyo na delay pa siya kasi nga namatay si Pope Francis. So pero finally ngayon canonized na siya, and ayun. Google niyo na lang kung anong story ni Carlo Acutis, pero he died at a very young age. I think 15 lang siya, pero ka-age natin siya actually. 1991 siya eh. So, ganun. Tapos very So, siya. nalaman, hindi ko kasi na-research, Bex, no? Ano bang naging reason bakit to naging santo? Um, Nakakita mo ba? Oo, yeah. Actually, yung first kasi na kailangan qualification, kailangan siya, nakitaan siya ng affinity to the church, parang ganun. And parang sobrang prayerful and sobrang Catholic daw talaga nito ni Carlo. And then, when he passed away, parang kailangan kasi may mga miracles yun na mangyayari bago ma-canonize. So parang nung namatay siya, hindi siya naka-display yung body niya, parang it's preserved tapos naka-mirror. I don't know anong reason bakit ganun yung nangyari. He died of leukemia, by the way. Tapos parang nung may dalawang instance na nag-visit sa kanya na may sakit na gumaling, apparently after touching his yung glass kung saan siya naka-enclose. So yun yung mga kinonsider na mga miracles na nakapagpagaling yung presence or yung pag-touch dun sa niya yun. Yun yung sinasabi nilang reason. Okay. Yun. Pero meron din ako mga nabasa na feeling, Yan, push. meron silang theory na, hindi ba theory, parang isa sa mga reasons daw kung bakit din nila pinush na makakanonize ng millennial or someone younger is to parang influence the youth to have a closer relationship with Catholicism. Parang ganun, para ma-influensyahan din yung mga bagets today na, pwede din pala yun mangyari sa akin in the future. Maging saint ako. So, magpapaka-religious. Mga ganong kineme. So, yun yung Gets ko yan. Pero siguro growing up, wow, nung bagets ako, syempre parang yan, sobrang big deal yan for me. Pero ako, growing up, parang hindi ko kailangan makanonize to be a saint. Kasi mismo, ano lang to, random thought lang to mga Bex, no? Hindi naman ako anti-Christianity or anti-Catholicism, but for me lang, anyone can be a saint. Basta you do good at wala ka nasasaktan na tao and you always choose to be kind. Kasi minsan it's so hypocrite lang na kung sino pa yung very religious and Catholic, yun pa talaga yung yung pa talaga hateful. yung may gana gumawa ng masama. 'Di ba? Yes. Tapos sila pa yung madalas about Jesus. Jesus? Tsaka ano pronunciation? About Jesus and oo. And the Lord, ganyan, na parang kailangan ganito yung gagawin. If you are doing something like this, if you are posting something like this na do or act like Jesus, act like one. Act like one first. Yun lang for me, no, Bex? Kasi ang hirap parang very hypocrite lang sa akin yung ganon. Diba? Kasi kung sino pa yung hindi pala dasal, like us, wow, comparison. Like us, hindi naman tayo pala palagora to church kasi we have our own beliefs.
But we believe in God, but it's not like the usual practice that we do. But Mm, mm. we always choose to be kind no matter what because it Yes. really goes a long way. Yes. And also, I think naman yung mga nagiging saint, they don't live their lives to like, with the intention to be someday be a saint. Alam mo yun? Parang usually, Yeah, kasi exactly. Oo. yung sainthood process is nangyayari naman yan once someone passes away. So usually talaga the people around them yung kumbaga nagvo-vouch na ano siya, this is ganitong klaseng tao siya, deserve niya maging saint. So parang I think hindi intentional ang pagiging saint. I think but I think we have to be intentionally kind as people. Yes. As Yes. Kumbaga people. parang we need to be kind because we have to, not because we are required to be kind. But in general, you have to be kind. Like, ano ba? That's the values that should be your values. That should be your Yes. morals. Yun lang, Siyempre, that you should live by. siyempre if we are wrong naman, siyempre kailangan marunong din tayo to stand up for ourselves. Pero sana in our Yes, daily oo. lives, alam mo yun, parang mas nagpo-function tayo as or tawag dito, nagpo-function tayo as kind people. Ganun. Yun na lang. Let's leave it at that. Correct. Correct. And mai-share ko na lang din, hindi siya kasama sa outline natin, related din to about kindness, Bex, na napag-usapan din natin to over the weekend na I think better din na i-share natin. Another greed story ito mga Bex. Kung Yes, nakikita yes, nyo yes. po, online, it's all around the Karen, the new Karen in the baseball field. Ayan, so kumalat siya kasi nga, this happened in USA So ang baseball team po ay Phillies. So nag-ano sila, yung daddy hinabol niya kasi yung baseball. Yung bola po, no? Hinabol niya para makuha niya kasi gusto niya ibigay sa Junakis niya. Natapon yung bola dun sa audience area. So nung nakita niya, syempre kinuha niya, dinala niya sa anak niya. Tapos, itong si ating Karen mo na nakikipag-agawan, talagang pinuntahan niya kung saan sila nakaupo at inagaw yung bola. Hindi siya pumayag na hindi niya makuha yung lintik na baseball. So, nakakaloka dahil. But, the moral of the story is, kung hindi para sa'yo, wag mong ipipilit because something better will come. Like yung nangyari dun sa bata, nakilala niya talaga yung pinaka-baseball player and nabigyan pa siya ng mga merch from that baseball team. Kasi nakita nila yung nangyari from the 'di ba? Parang Na-meet niya pa na-Coldplay yung mga kami sila, athlete. ganun. Correct. O 'di ba? So winner. And then alam ko Bex may story ka din yung about sa Polish na CEO sa tennis. Oo, yung tennis naman yun. Yun naman, siya, yung tennis player, he signed a hat, tapos pinigay niya sa bata. Tapos pagkabigay dun sa bata, inagaw nung lalaki. Tapos turns out, yung Kapal. lalaki pala na yun ay isang CEO na Polish. Hindi ko na alam yung business niya, whatever. Tapos may mga Oo. statement pa siya na huwag kayo magpakalat ng kung ano, kakasuhan ko kayo, mga ganyang kineme na parang sinasabi niya, it's just a hat, wag daw gawing big deal. Ako naman like, it's just a hat pala, bakit kailangan mong agawin sa bata? Bigay mo na sana sa bagets, di ba? Correct. 'Di ba? Tsaka intentionally, it was really given to the child. Kung napanood niyo po Yes. yung video na ito, binibigay po talaga ng tennis player ito sa bata, hindi naman sa kanya. Tapos inagaw niya. Tapos ang nakakatawa, nakita ko, nilagay kagad sa bag ng misis niya ata. Yeah. Para hindi na makuha sa kanya. Sobrang mean talaga. Parang CEO ka ha, may pambili yan. Pero nang agaw pa din. Yung naman, yung sa kwento mo naman, yung kay Karen na I think natanggalan siya sa work and ang bali-balita scared na daw lumabas ngayon ng balor si Mom Shi. Kasi Deserve niya yan. deserve gaspang moti. Parang So, di ba? lalo na ngayon ang dami ng cameras na nakasurround. Alam mo yon, katulad doon sa Coldplay no, parang hindi mo na kailangan Correct. talaga you operate in a decent manner kasi like lahat na ngayon naka-capture, lahat na ng kagaspangan ng ugali or kabutihan captured. So alam mo yun, if you do something good, you will be rewarded. If you do something bad, you will be banished from Earth. Parang na-Thanos. Parang Oo, gano'n lang na-Thanos, B. correct, truths.
'Diba? I love it. Deserve niya yun, Bex. Alam nyo, ito lang talaga yung napatunayan ko from knowing these stories this week, no, na talagang ang lala ng greediness, Mhm. no? Hindi lang dito sa Pilipinas kasi Diyos ko, pag-uusapan, Diyos ko, ang dami natin pag-uusapan tungkol sa greediness dito sa Pilipinas, ano mga Bex? Sobrang greed, 'di ba, ng ating ito nga yung dahil open itong issue about DPWH and sumusunod na nga dyan yung DOH. Sunod-sunod na pong inuungkat ang mga issues, no? Grabe yung greediness, Day. Biruin mo pati bata, agawan mo pa. Tapos dito naman sa Pilipinas, yung poorest of the poorest, agawan mo pa, proud ka pa na Mhm. mayaman ka. 'Di ba? Parang, awan ko ang peke. Ang dami daw nilang natulungan ever since kasi nga sa UK daw siya lumaki. Yan yung mga papanood ko kasi yung mga reels ni Sarah dati, mga interviews niya, na Mhm. matagal na daw silang tumutulong, nagbibigay ng ano ka Robin Hood, ganon. Oo nga. Diba? Ayan, so Magnakaw muna, tapos itutulong yung inanakaw. Robin Hood. yan na ang update niya is 2 beses na silang humarap sa Senado and just today nag-name drop siya ng mga names na mga ano daw. So parang somehow they are admitting na totoong may corruption na nangyari. Oo. Kasi nag-name drop na Correct. sila eh. Pero parang ang Correct. eksena, gusto nila maging state witness. Pero I think as per DOJ, yung tama yung nabasa ko, DOJ ba yun? Basta some department said na to be considered state witnesses, kailangan muna nilang ibalik lahat ng ninakaw nila. Yun muna yung ano. Kasi para ang nangyayari ngayon is um, nag-reveal sila ng mga names ng mga iba-ibang politicians na parang ang gusto nilang mangyari, kampihan sila ng mga tao dahil um, nagbanggit na sila ng mga konektadong mga politicians. Parang sinasabi pa nila doon na ginamit nila kami ng paulit-ulit, kahit hindi namin gusto, na parang hindi nyo gusto pero proud kayo dun sa mga jade collections niya sa Balerchi niya na milyones ang halaga pero hindi nyo ginusto. Ano talaga? Gusto ko yung Jade Collection. 'Di Oh my ba? Yung mga God. fungsoy-fungsoy kineme nila, mga beliefs. Correct. Ilaban Ayan. nila yan ha, yung mga Jade Collection. Sila ay makokollect na din sa Bilibid Prison. Push yan. Sana makulong. Yun ang Ayan, kailangan, no? grabe Kailangan no. natin kailangan may makita tayong makulong dito. Hindi pwedeng wala. Sa Vietnam nga habang buhay na pagkakakulong yung nangyari dun sa nag-corrupt 12.1 billion lang yon. Ito, aabot Mm. na halos siguro ng trillion, hindi natin alam. As in, sobrang grabe po kasi talaga yung corruption Tsaka, na-bring up din po ni Senator Kiko, no, na yung nilabas lang daw na list ay from 2022. So, dapat maihungkat din pati yung 2016. Kasi yun naman talaga yung Yes. pinag-ugatan. Mm-mm. Nasaan, 'di ba? 6 years Kasi yun. That's palala ng 6 years. palala yung kasi palala ng palala mga Bex, yung epekto ng baha, no? So Almost sino-sino 10 yung mga years. involved from that year, 'di ba? Yes. Sino-sino At yung saka involved? Dapat parang mailabas. parang may discrepancies pa nga dun sa mga name drop nilang names dahil meron silang isang binanggit doon na apparently wala siya sa pwesto nung panahon na yung sinasabi niyang 2022, hindi siya seated as a representative. I think this the congressman from Marikina, I just don't remember the name, na wala pala wala siya sa pwesto nung time na yun. So paano siya, sinasabi niya na paano ko madadamay diyan, hindi ako nakaupo nung time na yan, no. Ganyan. And actually madami na nangyari dito, no, na na sila yung bahay nila isa sa mga offices nila inatake, yung parang may mga nagrally, sinabuyan ng mga putek, mga ganyan, and um, baka kakasuhan daw yung mga nagprotesta. Parang ako like, kulong agad. Samantalang yung mga nagnakaw, Oo. anong gagawin, no? People also Also, are no, are parang being go inspired by ahead. what's happening now sa Indonesia dahil Yeah. ngayon meron ding laban ang Indonesia against corruption also. Yung sa kanila naman is apparently yung former leader nila na 32 years na muno ay um,
binigyan ng housing allowances na malalaking amounts yung mga iba-ibang politicians. So parang yun yung parang pinaka naging ano nila, um, ah, kumbaga pinagkakitaan. No? So ganun. And yun nga sinunog ng mga Indonesians kung iba-ibang rally, and I think hindi pa tapos, meron pa silang mga nakaplano na rallies, and sinusunog nila yung mga bahay ng mga dawit, mga ganong kineme. So parang isa yun sa mga fear ng mga politicians na baka mangyari dito. And let's see, putik pa lang naman ang nangyayari sa Pilipinas so far. So happy tayo. Correct. Tsaka ano no, yung mga excuse me, ano ba yan? Na, ano, nagkakasakit na naman ako, charot. Oh, Yung iba ila-allergy na, din ako. hindi ko na maintindihan yung katawan ko. Ayun, mga, yung iba po na nabanggit doon ng Diskaya during the Senate hearing today, no, as of September 8, naglabas na rin ng statement na they are denying the allegation, no? Like for example, si Martin Romualdez, dinedeny niya po, niwala ba tayo? Charot. Dineny na rin po, ito ba, ito ba, isa na rin po sa mga nag-deny is yung sa Occidental Mindoro po, no? Si Congressman Leonie o Di Leonie po. And then, meron pa pong isa na nag-deny. Ito po ang pinaka number 1 ngayon na trending. From God gave me you to flood gave me you. Si Arjo ay tide. na, Di ko kinakaya kasi dahil. So napagbintangan po no, na siya po sa mga nailista na tumatanggap daw po ng porsyento para maisulong ang mga proyekto ng DPWH. Ngayon dininay po niya yan at syempre affected ang kanyang misis na si Maine Mendoza. Kasi syempre po yung tatay din ni Arjo, isang congressman pala, nadamay din dun sa listahan. So mag-ama po sila, mga Bex. 'Di ba? Ang lala po talaga. So, ang sinabi po ni Maine, ano nga ba yung sinabi ni Maine na Teka hindi lang po mga totoo. Ay, ate. meron siyang sinabi. Oo, teka lang. Basta parang galit siya. Ito. Babasahin ko sa inyo. Teka lang muna. Those are baseless allegations. Ayan mga Bex. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family until facts come out. I'm with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. Tsura mo, Bex. He has been doing his best to serve people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair. Actually, this is trending because many people backlash from this statement of Maine. Kasi nga nagreklamo sila na, girl, tax namin to, bakit unfair? Ganon. Ano masasabi mo, Beck, sa sagot ni Maine Mendoza dyan? Una-una, patingin muna ng attendance ni Arjo Atayde sa mga session sa camera. Dahil bali-balita ay best in absent ito, absenero siya, no? Also, merong mga just last night I was watching an interview of Mayor Joy with Carmina Constantino, and parang merong issue. Actually, sakto kasi kagabi yun umeri. Kagabi or no Saturday. Tapos today, dawit siya. Tapos parang, nag-corroborate ng yung kwento about yung sa Poso Negro na tinayo sa creek na hindi alam ng LGU. Yeah. Pero yung mga ganong kineme, tapos hindi din daw aware doon si Arjo. Parang, ano mo yun, like you are the representative of that district. Bakit hindi mo alam? And apparently, this is like a I don't know ang sagot. 250 million worth na project. So, hindi siya basta-basta lang na dahil lang, hindi lang siya basta-basta dahil Poso Negro sa creek. Ang mindset mo agad ay siguro lang yan, hindi aabot ng billion yan. Pero apparently, it's a 250 million project. So, how come it become 250 million for a poso in a creek? Also, bakit ka magtatayo ng, actually, siya poso ano siya, parang pumping siya, parang ang peg nila, para pag nagbaha, mapapump siya yung baha. Pero isan mo ipapump? Usually, ginagawa ang mga pumping sa mga baha pag coastal area kasi ipapump mo siya sa ilog o kaya sa dagat. Saan mo ipapump? Doon lang sa kabilang Very scientist ka dyan, Ses.
I'm so proud of you. Very engineer ka dyan with the Oo, siyempre explanation. hindi tayo pwedeng manggigil lang tayo, 'di ba? Kailangan yung may base yung gigil natin. So, True. I'm so yun. proud of you, Bex. Masasabi ko lang, no, it doesn't cost like 250 million because, hello, hindi talaga ang OA nung 250 million. At saka main, no, ang unfair is yung baha sa QC nung nakaraang araw. Hanggang leeg yung basa kanila, yun yung unfair. Oo. Unfair. Nakakahiya Wait naman lang, sa Bex. iyo na more travel. So, ayun nga. Thank you, Bex, no, for that explanation kasi that helps to understand kung ano ba yung proyekto na yon. And alam ko, kasi mga Bex ganito, shinare din sa akin ni Bex yung ano, no, yung interview na yon with Mayor. Parang nakakalungkot na bakit hindi mo nga alam. 'Di ba? Mm. Tapos sila din mismo, di rin nila alam na may ganun palang project. Parang hindi dumaan sa kanila. Tama ba intindi Mm. ko? Yes, Ganun oo. kasi yung pagkakaintindi ko, Bex, eh. Parang nabigla na lang din sila na may ganong project. So, anong ginagawa mo Kasi kung hindi? nga, this is Diba? also related to the alam mo yung iba ang may alam. Tsare. Proud sa knowledge. I think this is also related to the Build project nung time ni Duterte kasi I think nung time nung Build, inalist nila yung step na kailangan pag meron kayo mga projects is dadaan kayo ng LGU. Pwede kayong diretso mag-mount ng ano doon. Kaya lang nga, yun nga, parang, kaya hindi alam nila Mayor Joy kasi dumiretso sila doon. Pero dapat, alam yun ng nung representative nung district na yun. Kasi doon gagawin yung project and it's a big project. So, alam mo yun, nakaka-lurks lang. Dapat talaga dumadaan sa LGU para naaaprubahan kung naaayon ba doon sa city yung mga ginagawang kineso. Correct. And syempre, no, tuloy-tuloy lang po sa pagsasalita at pagko-call out si Mayor Vico. Sinasabi nga niya, wag tayo madala sa paawa effect ng mga diskaya. Yes. Kasi parang ang nangyayari ngayon sa kanila, kaya sila nagsasalita para makuha yung simpatsya ng bayan. Para Mm. kampihan sila, para maging state witness nga sila. Sige, maging state witness kayo. Kaya nyo bang ibalik yung ninakaw nyo all throughout these years? Kasi Yes. billion-billion yung ninakaw nyo eh. Mm. Feeling ko, hindi pa sapat ang meron sila ngayon para mabayaran yun. Benta nyo Hindi yung sapat. mga karumbanggi. Diba? Sana pumayat mo na yung mga anak niya. Kagi. Puro, O sa iwas puro, ba? Iwas bagansya lang Hindi ko sinasabi na si Arjo Atayde ay connected sa flood project dahil ano naman yan at the end of the day, ang nagchika ng mga listahan is kawatan pa rin. So, hindi tayo agad maniniwala, no? Parang kailangan mo na correct. i-fact check kung totoo o hindi. I'm just saying na yung mga ibang na-implicate ng mga diskaya, may history. Like sinasabi ni May na unfair, pero what's unfair is yung asawa niya, hindi umaten sa mga session. Correct. At saka tawag nito, kung gaya ng sinabi ni Bex, no, nahirapan na ako sa sama ng loob ko. Charot. Gaya ng sinabi ni Bex, kailangan magbigay kayo ng resibo. Kung nagsabi kayo na Yes. hindi ko to ginawa or hindi ako involved dyan, pakita kayo ng documents na hindi nga kayo involved, no? Para talagang maniwala kami. Kasi sirang-sira na talaga lahat kayo sa paningin namin. Kahit anong mangyari, hindi nyo kami masisisi. Kasi lahat kami nagtatrabaho, lahat kami nakakaltasan. Bawat punta namin ng grocery, bawat bili namin ng kung ano-ano, lahat yan may tax. Binabayaran namin kayo. And dapat hindi kayo sa amin magalit. Kami talaga dapat ang magalit kasi kami nagbabayad sa inyo para pagtrabahuhan kami, para pagserbisyohan kami to have a better country, to have a better place to live in which we do not deserve sa ngayon. Biruin mo, bumagyo lang saglit, wala na namang pasok yung mga bata. Paano matututo yan? Diba? Nakakaloka kayo. Hindi ko kaya. Tsaka ito nga naglalabasan ng mga comment, i-bring up ko lang. Dapat daw, di na daw tayo magalit kay Julius Babaw, Bex. Kasi nga, kung di daw dahil sa kanya, hindi daw maglalabasan tong mga issues na to. Sana yung mga nagko-comment na yun, alam ninyo kung paano mag-mount ng production. Yun lang masasabi ko sa inyo. Sana alam nyo, bago kayo magsalita. At saka yung mga nagde-deny, no? Like, connected to what you said kanina, ginagawa niyong defense mechanism yung parang to prove your guilt.
ang rebuttal nyo, kakasuhan ko yan ng libel kasi hindi totoo yung sinasabi nyo. What we need para maniwala talaga kami, resibo. Show us the receipts and then saka kami maniniwala na hindi talaga kayo connected at all. Like yung kanina, valid yung point niya na yung taga Marikina. Valid yun na hindi ako nakaupo sa pwesto nung time na yan. So bakit ako nadamay dyan? Okay, gets. 'Di ba? Ayan, Hindi yung valid yun. Totoo. Kasi oo, naman siya upo nga. 'di ba? Pero yung sasabihin mong I deny, wala akong connection dyan, see you in court. For what? Anong basis? 'Di ba? Di ba? Palaban na palaban eh. Push nyo yan ha. Gigigil ako sa inyo. Nakaka-lurks. Kaya pa ba mga Bex? Sakat sa ulo. I-comment nyo nga yung mga opinion nyo, mga Bex. I-comment nyo yan. Pero nagkarigudo na din sa Senado na elbow ng mga dapat ma-elbow. Dahil sa Correct. mga Isusunod natin kaganapan. yan. Mm-mm. Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Bexers na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. So, ang lala talaga ng korupsyon at mga pagpapanggap, ang daming artista. Tsareng, literal artista kasi Correct. umaarte eh. Acting Nakakagigil. galing. Meron akong kilalang acting galing din na nasa Senate. Yung laging OA ang atake. Oo. Kala mo naman Yung talaga. salt and pepper yung hereret. Ems! Wow! Ayun na nga, so speaking of Senate, yun na nga nagkaroon na ng palikod nilang inatake si Senator Si Cheese. Escudero. Oo, as Senate nga, President. si Senator. So tinanggal na siya, si Tito Soto na ulit yung Senate President, and then naligwak na din si Joel Villanueva. Ang pumalit sa kanya si Mig Correct. Subiri. Nakalimutan ko yung mga positions may mga kasi yan eh. And then meron pa isa na si Ping Lacson naman Senate yung President. Senate of the Press. Senate President si Cheese na pinalitan ni Tito Sen. Oo. Tapos, yung isa, di ko alam. Majority, Tempore. di ko alam kung anong... Basta mga ganyang kineme. Basta palihim nila. And ang sabi, next na daw maliligwak si Marcoleta as chair of the Blue Ribbon Committee. Na yun yung So, isa-isa na lang tinatanggal ang mga connivance ni President Duterte. Ex-President Duterte. Looks like it. So, sana lang i-push ulit yung tawag nito, yung impeachment. Huwag natin kakalimutan yung impeachment dahil isa pa yan, kurakot din yan ang mga confidential funds, no? Hindi porket nasa flood project na kami, kakalimutan na namin yung mga Mary Grace Piatos na yan. Flood project pa lang ito, mga Bex, wala pa tayo sa DOH, wala pa tayo sa Customs, Bureau of Customs, at marami pa pong ibang sektor ng gobyerno ang kailangan malinis para talagang makabawi na tayo, di ba? Kasi wala lahat tayo tagugutom na. Bakit kasi hindi kayo nag-VA nung 12 years old kayo? Kaya nga parang nag-earn kayo ng 200K per month. Alam mo, eto Bex sa experience ko, sa buong buhay ko ng pagtatrabaho, never pa ako nakatanggap ng 200K sa isang buwan. Ikaw ba? Hindi pa din. In 1 month, Ganong kalala, no? Oo, in 1 month, hindi. Kasi tinatrabaho yan para maka-earn ka ng ganon. Hindi naman yan basta isang buwan. Pero for a 12 years old, kaya ba? Knows niyo ba itong issue na to, mga Vex? Ito ay ang issue ni Ano ang apelido niya? Hindi ko alam, dahil basta si Miss Glenda ang tawag nila. Yung may-ari po ito ng Brilliance, no? Yung Brilliant Skin,
Yung mga pang skincare po sabon at saka nag-expand na din siya kasi may mga business siya sa Dubai. Like yung sa Dubai, ang business niya ngayon is yung real estate. May tinatayo ata siyang property doon. So, kanya rin po yun. Tapos, Brilliant Cafe, parang may mga ganyan siya. Everything Brilliant, yung pangalan ng Mm. business. So, meron siyang Hanashi na nung 12 daw siya, nag-start na siya mag-VA, virtual assistant, and yun na nga, earning 200K a month, ganyan. Tapos, meron pa Correct. yung nung 14 siya, basta marami siyang chikang gano'n, na Naging, parang oo. ang daming hindi naniniwala. Oo, hindi kasi nung ganito yan, nung 12 years old siya, ang sabi niya, nagparang call center online remote, no? So 200K daw per month. And then nung nag 14 years old siya, na-promote ata siya as TL, no? Tapos parang at 18 years old ata tsaka siya na-hit yung million if I'm not mistaken. Parang ganun siya kabata, no? Nung naging milyonaryo siya. Syempre marami pong backlash kasi isipin mo nga 12 years old, okay na ba yung English mo nun to converse with elder people? Like, Canvas. I mean, I can't. I can't. Kasi parang hindi, you would know that you are talking to a child if it's 12 or 14. You would know from Mm, the voice. Hindi mo yan pwedeng yes. mabago. And that time, wala pa namang AI para baguhin yung boses mo. I don't know, meron na bang ganong software at that time? Also, to be a VA noong 2010, parang extra effort siya unlike yung mga VA today na parang mas easy access to stuff that you need to do no online. Parang medyo far-fetched yung idea na nag-VA ka noong 2010 as a 12-year-old. Parang, Yeah, bakit? Alam mo na ba yung ano? Alam mo na ba yung Excel nun at 12 years old? Kaya mo i-manage? Kaya mo mag-manage ng calendar at 12 years old? Kaya mo mag-manage ng Outlook? Mag-segregate ka ng mga inbox, gawan mo ng label, gawa ka ng rules per inbox. Kaya na at 12 years old? I Parang don't, ano oh, talaga, questionable. at saka I don't get where she is coming from. Like, may question ba ng yaman niya? Connected ba siya sa flood project? Bakit kailangan niyang patunayan na, alam mo yun, parang, Kebs naman kasi, kung saan man galing yung pera mo, Ano siya, Bex? as long as hindi yan nakaw, di ba? Why not? Oo, kasi ano to parang nag-resurface lang yung interview niya kasi na-interview na rin to dati ni Miss Karen Davila. Hmm. Tapos meron pa siyang other na interview na nito lang din lumabas. Tapos nakwento nga niya yun. Tapos doon na siya na bash talaga. Daming umalma ng mga freelancers, ng mga VA kasi hindi naman sila nakaka-earn ng ganun eh. Ang mga freelancers po, in reality, nakaka-earn sila ng 6 digits pag tatlo-tatlo yung clients or apat, yung sabay-sabay. Like, Hmm. kinahati nila yung oras nila. Like, for example, 4 hours kay ganito. Maya-maya, pagkapahinga, next naman, another 4 hours to another client. Ganun po sila. Kaya umaabot ng 6 digits. Ito po kasing si Glenda, isa lang eh. Oo, yeah. Hindi naman pwedeng rahat-rahat kasi paano ka magiging TL kung part-timer ka? Di ba? Nakaka-lurk si Diba? sis. Nakakaloka. Oo. Pero ang nilalaban daw po kasi, ito yung alam ko na story kasi napanood ko before, hindi ko na matandaan yung buong interview, pero isa sa mga nag-strike sa akin sa interview ni Miss Glenda kay Karen Davila that time was, kasi pinakita niya yung ano niya property niya sa Baguio, napakalaki po, yung kanyang vacation home. So, isa sa mga nakwento niya is na-abuse daw siya ng boss niya. Parang, for some reason, nakuha ata, na-hack, ewan ko kung na-hack ba siya or what, pero, ay, bina-blackmail siya na ikakalat yung mga ganito niyang videos, yung mga ganito niyang photos. Kasi namin naman yan na naano siya na parang ah na-exploit siya, parang ganun. Tama ba yung term ko doon? Basta naging ano siya, sex material, ganun. Yung may mga nude photos, yung mga kung anik-anik na videos, yun yung mga iniiwasan daw niyang kumalat na parang 5 years daw niya atang inalagaan para hindi kumalat. Parang ganun. May ganun siyang issue, Day.
Anong connect nung ano? Nung pagiging VA? So parang, Parang, hindi ko, hindi ko talaga gets bakit binibida niya yun na, alam mo, kasi parang gawa-gawa siya for me. oo. Yung parang sa akin na lang, sabihin mo na lang kung galing sa masama, tatanggapin naman namin. Kasi lahat naman dumadaan sa ano eh. I mean, may mga ganyan talagang tao na dadaan at dadaan sa, alam mo yun, sa ganyan. Yung talagang kapit ka na lang talaga para mabuhay. Kasi inamin naman yun na mahirap sila dati. Na wala daw yung parents, ganito, ganyan, kemero, lola lang daw yung nag-aalaga, ganyan. So, gets namin na talagang at some point, mapupunta ka sa ganun siguro. 'Di ba? Sana ano, naging totoo na lang siya na na-sponsor po, ganun. Yun na lang. Di mo na kailangan ikwento ng buo. Also, kasi the thing is nga, yun nga, wala naman nagko-question kung saan galing yung yaman niya, di ba? Para, bakit kailangan magpatunay, di ba? Parang, To shut be up na lang siya. relevant. Diyos ko, day. So anyways, To be kayo ba mga Bex? relevant. Ano ang take nyo dito sa chika ni Ma'am Shing, Glenda? Ayan. So mag-move on na tayo, no? Ang daming baklita, parang isang episode na agad yung baklita. Kaya Meron tayo, nga. Ayan. meron tayong letter na babasahin na nakuha namin from Pinoy Rap Radio on Facebook. Ayan. Go, Bex. Ayan. Ang title po ng letter na ito ay Nabaon ako sa utang para maging influencer. O pak, buti pa siya. Samantalang Claudine ko, walang kautang-utang pero influencer. Utang lang niya buong Pilipinas. Ayan. I'm 25 and on social media, I look like I have it all. My followers see the designer bags, the business class flights, the fancy hotel rooms, and the endless brunches in posh cafes. They think they think I'm the poster child of a jet setting, carefree lifestyle. What they don't know is that behind every curated photo is a mountain of lies. I'm drowning in debt, 7 million on my credit card. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa ganito. It started small but every swipe felt like an investment in my brand until suddenly my whole life became a cycle of pretending and borrowing. The truth is, I do earn money, but not enough to sustain the illusion I've created. Sponsorships? Most of them are product X deals, skincare, makeup, Presto GCs, even trips, but very little cash. I burn through my savings just to keep up the image, telling myself, once I hit 1 million followers, the big deals will come. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Every month, I pray for a miracle, pero mas lalo lang akong nababaon. My bank statements feel like death sentences waiting to be read. Now I want to stop. I want to escape this fake world pero hindi ko alam paano magsisimula ulit. Who am I without the clothes, the travels, the branded lifestyle? Sino ako kung hindi ako yung it girl na inaasahan nilang makita online? Sometimes I think of deleting everything, my Instagram, my TikTok, my vlogs. Pero natatakot akong mawala sa mundong kinikilala ko for years. Natatakot akong mawala na akong matirang identity kapag nawala yun. So here I am, trapped between the life I projected and the life I actually live. I don't even know if I can ever pay back 7 million pesos. Minsan naiisip ko baka ito na yung presyo ng pagiging ganid ko sa likes at validation. And the scariest part, hindi ako sure if people would still care about me if they saw the real me, broke, tired, and lost. Yan. So, 'Di ba nga? So end this of is a good story. letter, no? Ano masasabi mo dito, Bex? Kasi ikaw ano ka na din, leaning towards to becoming an influencer. And I think us, no? Us then, we are leaning towards that. Pero paunti-unti, we're not like, we don't have 1 million followers yet, but we are on track. Wow, on track! Okay, go. Yeah. Ako, ang una kong dito, authenticity. If you plan to like do content or make a living out of content creation, kailangan authentic. Kung ano yung totoo, yun yung... Kaya din ako, hindi ko din na ipupush talaga yung sarili ko to do certain content. Kasi hindi yun ako. Hindi ako ganun as a person. Like, ang nagpo-post lang ako when I feel like it or kung genuine yung feel ko dun sa nangyayari. Yung mga ganong kineme, I don't push myself to do
stuff just for content. Alam mo yun, yung parang, ay punta ako sa ganito para may mapost ako ganyan. Usually what happens is, ay pupunta kami sa ganyan, video ko nga or picturean ko ganun. Hindi siya yung the other way. So I think yun yung dun siya nagkamali si girl na parang she lived or she projected, yun nga, she said naman, projected a different life on social media than what she actually really had. So, kailangan when you put out content, it has to be authentic. And also, marami na ako napanood na interviews ng mga famous influencers or content creators na when they are asked advice to beginners or to aspiring influencers, ang una nilang sinasabi, don't do it for the money. Kasi hindi talaga, lalo na when you're beginning, hindi talaga pumapasok agad yung pera. So, I guess yun din yung pagkakamali ni girl na nag-expect siya na pag nag 1M siya, kikita siya. Pero yun nga, hindi mo talaga pwedeng hindi mo pwedeng i-expect kung ano mangyayari when, with the content creation life. Ikaw ba, Be? Yeah. Tsaka siguro number one is live within your means. Hindi yung over your means. Kasi kung ito lang yung kinikita mo from doing that, and then dun ka lang, huwag ka nang lalagpas. Kasi, kasi it doesn't make sense eh. Tsaka, ayun nga, knowing that you have a million following, it means that you're earning. Ako, kasi tignan mo si Zainab. She have like a million followers also, pero hindi naman siya ganyan. So, ibig sabihin, yung pera niya, nagagamit niya ng maayos kung para saan dapat. Kasi siguro, concerned din siya sa anak niya. Ako, best example ko yan, si Zainab. Kasi sabihin mo ng may mga product, may mga ex-deal siya, kumikita pa rin siya. Kasi alam ko, nagbe-business din siya. So, yung mga ganon. So, I think, it could have been better kung naging smart siya sa pag-manage ng finances niya. Like, if you're earning us this much, put something put something for investment, ganon. Para may balik pa din. Yung mga ganyan. Tsaka create a good content. Wag lang yung puro lavish lifestyle. Yes. Make something that is inspirational because this platform, it's very accessible to all ages. Mm-mm. So nakikita yan ng mga bata, nakikita yan ng kung sino-sinong tao. So kung nakita nila na ganito ka, syempre, kung ano nang may isip nila sa'yo. And of course, dahil nga influencer ka, be ready na maraming bashing talaga. Hindi naman may iwasan yun eh. Lahat ng mga nagpa-follow sa mga influencer and content creators, it doesn't mean that they really love you. Only few people are really genuine that really likes you. They're just following you because they like what they're seeing, but they don't personally like you. Alam mo yun? Also, I guess, nagkaroon talaga din kasi ng turn sa content creation or sa influencing. Kasi, nung una akong nanonood ng mga YouTube videos like 2013, 2014, the influencers would try to influence people with relatable, accessible stuff. Kung ano yung easily mo makukuha sa market, ganyan. Hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng shift na biglang na-focus to luxury items yung naging uso. Na biglang naging trend na kailangan naka-Chanel, naka-LV, kailangan naka-travel, kailangan naka-5-star hotel, mga ganyan. Biglang naging napunta sa luxury yung content creation na I think yun yung path na tinake ni Girly, which she doesn't have the means to do naman. So, I think dun talaga, I think this is mistakes after mistakes. So, what can she do, Bex? As a social media marketing specialist. Benta mo yung sarili mas content creator. I mean, oo nga, marami naman nag-aano yan eh. Kasi if they know that, since siya magpo-fall under na siya as KOL, hindi na as UGC creator, KOL na siya, influencer. Kasi malami siyang following eh. She could have branded herself na, I can make a content for this particular product. And then, babayaran siya. Doon siya kikita other than the streaming revenue that she can have
from social media. Mm. Dapat ganun niya binenta yung sarili niya na she can sell. I mean, hindi naman kailangan na parang yung mga kachipan, no? As in, yung mga branded products talaga. Like, they can use the link below to buy this particular product. Yung mga ganun. Yeah. Dapat ganun niya binenta yung sarili niya. At saka dapat hindi lang din siya umasa sa sa online stream revenue. Dapat meron din talaga siya somehow na nag-upskill Backup. man lang siya, hindi lang puro pagpapaganda. Like, alam mo yung mga freelancing work, like marketing or social media content creator, doon lang sana siya nag-focus. Kasi marami naman nag-hire ng ganyan. If marami kang following, maano nila yan, babayaran ka. Just making one content, you could earn like $1,200. Mm. If it's Ako a big ang brand, tas marami kang following or yeah. more. Mhm. Ako ang naiisip ko, some I don't know why, pero people tend to cling on struggling content. Yung mga nagsa-struggle, yung mga I guess pagkakitaan mo na tong problema mo and do it as the core of your content. I'm 7 million pesos in debt and here's how I'm trying to bounce back. And everyday upload ka, anong ginagawa mo to like to get the 7 million back? Like, Yeah. titipid ako, then show your true lifestyle. Ano ba talaga yung totoo mong ginagawa in life? Mag-start ka magbenta ng mga kung meron kang mga naipundar na mga luxury items. Baka pwede mo yung ibenta. Ganon. Tapos show it on your content para lang at least somehow may redeeming factor and then nababalik mo yung pera, 'di ba? Baka yun yung pwede mong way Correct. Tsaka to go babayaran mo about yung this. credit card. 7 million din yun. Tsaka tama yun, magbenta ka na lang ng gamit. Para Mm. para makabawi ka man lang. Start fresh, ganon. Ganon O talaga ang kaya pwede buhay. ding yung content mo, yun nga, tips, dun ka mag-bank on ka dun sa utak mo. Like, I'm 7 million and ito ang dapat hindi nyo gagawin. 'Di ba? The number one. Ganon. Correct. Everyday upload. Tapos, makukuha mo yan. At saka, I think, medyo Correct. compelling yung Tsaka story. Kakapitan siya ng mga, brand, mga tao. correct. Tsaka brand yourself nga. Like, kunyari, kung mga ganyan na nag-ano ka, managing your finances, team up with the bank. Mm. Na, Yeah. okay, eto, meron pala silang personal loan, it can cover your tapos low installment, mga ganyan. As in, i-push mo yung pagiging content creator mo na mababayaran ka. Oh, Hindi lang yung true. content creator para kumita ka dun sa sa Meta or sa iba-ibang platform. Tie up ka with local fashion brands na ay itong Chanel na to pwede mo siya actually makuha sa Timo ng ganitong halaga lang. Alam mo yung mga ganun? At least Correct, correct. paano ka magsa-style with a limited budget hindi mo kailangan mag-spend like you've spent before. Mm-mm. Ganun. I-push mo na yung Shein Mm. kahit True, abuso na actually. yung mga empleyado. Tsaka, kahit Ang kawawa yung dami mga namang empleyado. ang dami din naman kumikita sa Shein through influencing. So, I guess there's a way to go around it. Wag mo lang siguro feeling ko hindi pa niya naiisip yung steps because maybe she's still like Overwhelmed. processing. Oo, overwhelmed or pina-process na pa yung ganun naman talaga yung first stage is denial and mga ganong kireme. So, baka wala pa siya sa acceptance. Correct. And ayun, that's life. Marami talagang may problema sa mundo. 'Di ba nga? Lagi na normal na 'yan. Kung wala kang problema, it means hindi ka tao. Tsareng. And Mm. kaya tayo may problema for us to learn. And this is one of the biggest lesson na i-apply mo na talaga all throughout your life. Na sana hindi na maulit. Ganon. Yesterday. So yan, kayo mga Bex, anong i-advise nyo kay ate mong 7 million influencer? 7 million influencer. Correct. Ayan, comment nyo lang yan below and chika-chika tayo dyan sa baba. True. Ayan, so moving on, tayo ay dito na naman tayo sa pag-review ng Drag Race Philippines. RRRRR 1 minute. So episode 4 na tayo. So, ayan. Ay, wait lang. Yung timer ko pala. Kailangan ko ng timer. Para
Ano nga yung timer, Bex? Sa clock. Ha? Ako magta-timer? Hindi, ito na. Nakalimutan ko sa ko siya hahanapin. Okay. Nasa calculator ako. Bakit ako nasa calculator? Bibilang ng 7 million. True. Ayan. So this is Rommel's Royal Recap Review Reaction in 1 minute of Drag Race Philippines Station Royal Episode 4. Timer starts now. Okay, so ang mini challenge nila hindi masyado nag-make sense at sponsored ito ng Bingo Plus na ayokong pag-usapan. Okay, so ang main challenge nila ay Rusical entitled Crazy Bitch Stations, which is a jukebox musical. Mashup siya ng iba-ibang musicals pero anchored sa story ng Crazy Rich Asians. So, for me, Venus, Arizona and Suki had the best performances. Pero Brigading did good naman as the lead. And ang runway nila ay Happy Festival kung saan kailangan may mga face elements yung kanilang looks. And for me, Brigading had the most impact where they look sobrang gagi yung look na. And Kiana and Yua both inspired by the substance. And for me, si Suki yung pinaka-kabog na look na. I feel like Kiana and Suki are being low-key overlooked so far in the season. Ang top 2 ng episode ay si Arizona at si Brigading. Nag-lip-sync sila sa Cartoon Heroes by Aqua and si Arizona won. Super deserved. Bottom 2 si Bernie and si Kitty Space, and I chose Kitty Space 2, he sent home and timer stop. Ayan. Okay, ito na tayo mga Bex, no? Ito na tayo sa segment ng Dear Bex kung saan i-share namin ang meltdown at mga bagay na kinababother ko sa life. Chareng, meron ka bang meltdown for the week, Bex? Yes. Meltdown. Ay, Low ballers. Bakit parang gigil ka? Okay, go. Low ballers. Yung parang alam Of naman na course. nila, na-prove mo naman na yung mga kakayanan mong gawin, pero at the end of the day, tinitipid ka pa din at hindi nila binibigay ang worth na. Alam mo yun, parang, ano ba, I don't know, nakakapikon siya talaga. Ano, sobrang quality ng work na binibigay mo, tapos at the end of the day, hindi ka compensated ng tama. So, magtatawad pa, hindi pa ng discount. Like, hindi ako pinagpaguran ko naman yun, no? Hindi na, Diyos ko, Oh my nakaka-lurks lang God. talaga. That's Kaya the kung ako, thing. if Kasi, ever I'm gonna be a client someday, I won't lowball yung mga i-hire kong people. of course, definitely. Ayan yan ang problema kasi kaya nagiging nila yan, standard Bex kasi may mga pumapayag na ganyan kababa and they don't know the amount of effort and work that you put in Di para ako magawa pumayag. yung pinapagawa nila, 'di ba? Um Another is hindi nila alam na meron tayong ginagamit na tools na bayad. Kahit Oh, hindi yun yes. bayad, inaral natin yung tools Hindi, or at yung saka binili mo software pa na din yon. yun. O, binili mo pa din kahit hindi yun yung authentic one. You still spend for it. And then you spend time and energy. Kasi ang hirap mag-isip creatively to design something. Yes. Yun yung hindi nila alam. Akala nila eme-eme lang na pag may sinabi sila okay na. Hindi nila alam we're considering color palette. Nag-isip tayo ng magandang font na babagay dito. Kahit font lang yan, mahirap siya, guys. Kasi minsan, hindi available yung font na yon. So, At saka kailangan naming hanapin yung font. Mm-mm. if you guys don't know po, ang fonts, they have copyright. So, if ang i-design mo Yes. is for product consumption or kung ibebenta siya, kailangan copyrighted yung font. If hindi siya copyrighted, gagawa ka ng sarili mong font. Kung meron ka mang base font, i-alter mo yon to be somehow different to dun sa original. Mga ganong steps na hindi nila na-realize. Pero hindi ako pumaya, guys. Lowballing. I sent an invoice with my original rates. Kabog. I love it. Dapat lang kasi deserve mo yan, Bex. Yun lang. Ako Ikaw, naman, Bex. ano Jonas ba? Brothers. Alam mo, madami. Sorry. Bukod sa mga baha. Pero syempre, laban lang tayo. Siguro ang nakaka-bother is yung mga manager na nagto-tolerate sa mga empleyado na
maraming ginagawang mali. Tapos, yung empleyado na yun, parang hindi nila binibigyan ng parang hindi nila binibigyan ng accountability. Mm. Yung parang hinahayaan lang nila. Yeah. They just let it pass. Tapos, walang accountability para dun sa taong nagkamali, which is really bothering kasi if you really want to hone someone to be a leader like you, then you should teach them about integrity. Teach them well and let them lead the way. Diba? Yung number 1, integrity. Number 2, respect mo na lang din sa sarili mo. Tsaka, number 3, yung pagmamalasakit. Ito yung laging wala. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa work, kahit sa relationship, kahit ngayon sa nangyayari sa government natin, yung malasakit ang wala. Kasi if there is malasakit, any mistakes could have been prevented. Or any issues could have been prevented. Kasi isipin mo lagi, pag ginawa ko ba to, okay lang ba sa teammate ko? Pag ginawa ko ba to, okay lang ba sa partner ko? Yung ganun. Diba nga? At saka I-apply natin, no? I go. Pag hindi mo kinorek yung mistakes, tapos paulit-ulit nangyayari, pag umakyat na yun sa ladder, dala niya yung mga pagkakamali. Alam mo yun, parang magiging cycle na siya ng mediocrity. Correct. Mediocrity. Tapos, iisipin ng tao na yun, okay lang kasi pinagtatakpan naman siya nung manager. Which is, hindi ako natutuwa sa mga ganong eksena. Kasi parang, paano yan matututo kung pinapabayaan lang natin tapos malalaman mo, yung tao na yun mapopromote. Kahit na ang dami niyang mistakes. Kaya parang ako, di niya deserve, Bex. Di niya deserve. Kasi parang, girl, ako nga charay. Di na ako halos natutulog. Tapos wala pa din. Chareg. Kaya yung mga ganon, kaya parang wala lang. Talagang grabe yung yung kung ano yung nakikita ng mga tao sa taas. Yan din ang nakakapin nila. At tulad niyan, yung nangyayari sa atin ngayon, ang tindi ng di ba? Ng politics, ang tindi ng damay-damayan. Ngayon, ganun din ang nangyayari sa workplace. Kasi yun ang nakikita nila Yeah. Yun. It's a cycle. Ayan. Yes. So, ang learnings ko naman, gets ko na ng, kasi before, in relation to sa lowballing, okay lang sa akin, na parang, sige, biya mo na, maghalaga may kliyente. Pero ngayon, parang I learned na hindi pwede. Kailangan, Diyos ko, no, yung pagod ko, yung halos maruling nang lumuwa na yung mata ko. Tapos, iaano mo lang, bababaan mo lang yung presyo. So, yun. I learned na kailangan, kung ano yung rate na sinet mo, yun na yun. Correct. Ako naman, gets ko na marami talagang syunga, no? So, pagbigyan na natin, let us be the bigger person and do the right thing. Kung hindi nila kayang gawin yon, karma will get them. Yan ang mga Bex. If they cannot do the right thing, karma will get them. Yun lang yun. Ayan. Ang dami nating natakil sa episode today. Very, siksik-liglig, umaapaw. Kaya nga parang 2 hours. Okay, go. 75% gigil, 25% advice. Oo, correct. Ayan, at dahil dyan mga Bex, no, tuloy-tuloy lang kayo sa suporta sa aming show. Mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. At unang-una po lagi kaming nag-upload sa YouTube and every Wednesday, no? Yes. At pagpatak ng 12:00, yan. Baxters na agad yan. True. Ayan. And if you have questions or meron kayong problems that you wanna share or gusto nyo magpa-advise, sulat na kayo baxterspodcast@gmail.com or pwede din kayo mag-message sa aming Facebook or sa Instagram @Baxters Podcast. Nandiyan lang kami dyan. Ayan. And if you are listening on Spotify and Apple Podcast, rate mo na ng aming show ng 5 stars. Correct. Tuloy-tuloy lang ha. And thank you again sa inyong patuloy na suporta sa amin. We appreciate the views that we are getting every day. Dumadami na sila. Tsareng. Yan. Push lang ha. Facebook ha, Nashers. Meron kaming group dyan. Go na kayo dyan.
And follow nyo na ang aming social media accounts. Nandiyan lang yan. Baxter's Podcast, BKXC, Podcast. John848760 between jobs underscore. Ayan. Ano kayo? Comment kayo or message or whatever. We will try to reply to you all. And okay lang kahit hindi kayo agree sa amin. Comment nyo lang yan below. Pag-usapan natin yan. Correct. Tuloy-tuloy lang tayo sa pambabash. Charek. Mga chikahan natin na paglalabas sa sama ng loob dito sa Baxters, no? In fairness naman, wala pa namang nagdi-disagree. Marami pa rin, like nung episode, last week, parang may nag-comment dun na deserve naman daw yung bashing. Mga ganyan. Kilala mo ba yon yung nag-comment? Hindi rin. Oh, hindi. Ayan, ay sige, baka galing sa sa kung saang platform na tayo nahuli. So ayan, maraming salamat sa pag-comment. And thank you sa mga supporters ko sa sa Twitter. Charing. Oo nga, taray bumera. Oo nga, push niyo yan follow niyo lang ako. Effect, love it. Ayan, thank you everyone for tuning in. Thank you guys. Bye. Always be kind. Always be kind. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Nakakatawa yung Ayan. Alam mo ba yung TikTok na yon? Ano yan? Si Ayan. Yung parang paano daw yung mga host sa Pilipinas. Wait lang. Pero paulit-ulit niya lang, Ayan. Ayan. Alright. Ayan. Ayan. Which is tama naman. Totoo naman yan kasi yung mga fillers Oo. Para makamove on sa next na na topic. Ayan. Gawin nga natin yun sa TikTok. Natin. I-lip sync. Sige. Sige, push. Push yan.